Welcome back. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw po. At ating po pag-uusapan sa pagkakataong ito, itong napapansin nating katahimikan nila Sara Duterte at ang pamilya Duterte sa kabila ng mga aligasyon at mga pagbubunyag ng kanilang dating aide, ang nagpundar o nagtayo ng grupong ISIP o Inday Oh, Sara wow! is my president movement para sa kanyang kandidatura noon. At ating pag-uusapan yung mga naibunyag niya at anong mga ebidensya at kredibilidad na meron itong si Ramil Madriaga. Pero bago po yan, sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment para po makapag-usap-usap po tayo. Ang una po nating napapansin sa mga nangyaring yan, ano ho, tahimik po ang mga Duterte. Samantalang pagdating sa mga ibang issue at sa iba't mga politika na nabatikos sa kanila, agad-agad sila kung makasagot. Ang may ingay ho ngayon yung kanilang mga supporters, ang mga DDS, pero samantalang sila mismo, parang hindi pinapansin yung mga aligasyon nitong Ramil Madriaga na ito, na hindi po basta-basta pwedeng baliwalain dahil mabibigat po ang kanyang mga sinabi at di natin alam kung ano nga ba ang talagang totoo doon. Kailangan ito talaga maimbestigahan. Ano ba ang kredibilidad ni Ramil Madriaga? Unang-una po, siya po ay nagtayo ng isang grupo noon, yun nga pong isip, Inday is my president movement para sa kandidatura ni VP Sara noon pagkapangulo, nung dapat tatakbo siyang pangulo. At meron siyang mga nilalabas na mga resibo o mga ebidensya na may ugnayan sila ng pamilya Duterte, mga pictures na magkakasama sila. At hindi lamang po yun, may sinasabi siyang mga ebidensya na di umano may tatlong phone na ngayon ay nasa pangangalaga ata ng isang RTC na official na ngang isinubite ng kanyang abogado ang kanyang notarized affidavit, kanyang statement, at nagre-request na sana mabigyan ng pansin at kung maaari nga I think ang gusto nila for the ombudsman to subpoena the phones, no, kasi doon daw sa phone na yon, tatlong phone daw yon, doon daw marami daw tayo makikita meron daw ng mga video recordings, may mga photos doon, mga text messages, mga call logs, mga chat logs, may mga phone numbers doon na mismo daw magpapatunay na ang mga numerong yon ay numero mismo nila BP Sara. Tatlo daw po itong phone na to at iba-iba daw ang gamit niya. Iba ang gamit niya patungkol pag personal ang message niya kay Sara Duterte. At may mga pagkakataon daw kapag nagdi-deliver siya ng pera, si BP Sara daw mismo ang nagbe-verify kung natanggap na yung pera. Iba-iba pong lugar din ang kanyang binanggit, gaya na napaliwanag ko sa nakaraang video. At dun nga ho, para bang may sasabit pang isang senador. Dahil sabi po niya, may nakasabay siya doon sa pagkuha ng pera sa isang, alam niyo po kasi, ang tukoy po kasi niya, mga pinupuntahan niya, tungkol sa Pogo, kasi mga Chinese loan transaction o kaya mga droga. May isa nga daw po siyang nakasabay na senador doon na tumatanggap ng pera, hindi niya pinangalanan pa, pero mukhang marami itong mga ibubunyag niya, no? Kaya dapat lang siguro bigyan ng pansin, kaya siguro dapat lang i-request din nila sa NBI to investigate ito, no? I think yan nire-request din ng abogado ni Ramil Madriaga na to undergo the process of forensic examination para doon sa mga phones na ito. Sana maingatan yan, maintindihan ano laman nun. Yung mga phones na sinasabi niya, bakit ganun kalakas ang loob niya para magsalita ng mga aligasyon laban kay BP Sara at tila ba buong buo ang katotohanan sinasabi niya sa pamamagitan ng pagpapatotoo niya na may mga ebidensya siya na ngayon niya hawak ng RTC at hinihiling niya na sana maimbestigahan at masumpinan ng ombudsman at makita naman na yun, doon daw magkakalabasan kung ano ang katotohanan. Ngayon po, yung noon po kasi nagkaroon po ng motion to conduct forensic exam, pero yan po ay galing sa grupo ng abogadong si Harry Roque. Kung matatandaan po natin, ang grupo po ang abogadong si Harry Roque na ngayon ay tinutugis dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga pogo, siya ring abogado na nagpakulong dito kay Ramil Madriaga. Kaya kung connection lang pag-uusapan, parang connect the dots ho tayo, bakit nga ba tahimik si Sara Duterte? Hindi natin alam kung bakit di sinasagot, pero parang credibility-wise, may credibilidad itong nagsasalita. Dahil dapat to kagrupo nila
Ano, sabi nga nung abogado niya, very confident daw ang kanyang kliyente dahil doon sa mga phones na yon, sigurado daw mapapatunayan niya na totoo ang sinasabi niya. At inamin din naman daw ng kliyente niya na tumatanggap din siya ng pera noon dahil siyempre sa kada delivery niya, meron daw siyang may pinaabot daw sa kanya. Hindi niya sinabi kung magkano. Ngayon, pagtugma-tugmain ho natin yung mga inaabot niya na sa paliwanag niya, minsan daw 30 million to 35 million, may apat na pagkakataon daw na nag-deliver siya. At pag-aralan ho natin ito. Kung natatandaan po natin, yung isang confidential fund na tinutuligsa kay VP Sara Duterte na hanggang ngayon hindi niya sinasagot. Yung confidential fund, isa doon ay yung 125 million pesos. Ano? Kung itiyatanong po natin yan, saan napunta yung 125 million pesos sa loob ng 11 araw na nagastos nila? Natatandaan po natin sa Kongreso, inaalam yan, subalit hindi po yan sinagot at binigyan ng kaliwanagan, ng paliwanag ng VP Sara. No? Pero kung pag-aaralan po natin, connect the dots po tayo ulit ha. Kung 4 na beses po siya nag-deliver sa iba't ibang lugar at 30 to 35 million po ang kada isang deliver, 30 times 4 is 120. So, naglalaro po siya sa 120 to 125 kung isa doon ay 35 million. Hindi po ba? So, tingin ko may credibility itong taong to, kailangan natin pakinggan. Doon pa lamang po yan sa isang confidential fund na tumutugma sa mga halagang sinabi niya na dineliver niya. At ganoon din, connection niya na ngayon ay sinasabi ng iba baka daw hindi totoong konektado, pero may pinakita siyang picture na nagsasama sila o magkasama sila ni BP Sara. At yung ang pinakamabibigat na ebidensya na sabi niya hawak naman daw ata ng RTC ngayon na hinihiling niya na mapasa sa ombudsman, maimbestigahan ng NBI, ma-forensic para maintindihan at mapatunayan niya once and for all na tama ang sinasabi niya at yung mga batikos niya ay hindi daw di umano konektado sa grupo ng Malacanang dahil ang sabi niya hindi naman sila konektado doon at wala silang nakakausap. Ano? Bagamat ang mga kabilang grupo, kasi kung ang may batikos po kasi siya, sinasabi po niya doon, ginamit daw ang ilang pera na mula sa Pogo at sa drug lord sa kampanya ni BP Sara. Kaya understandable din na tahimik din ang Malacanang dahil magkasama po sila ni BP Sara ng eleksyon na yon. Hindi man po nangangahulugan na nakatanggap din si BBM, pero sa pagkakataong ito ay direktang sinasabi ni Ramil Madriaga na ang perang galing sa Pogo at drug lords na iniutos sa kanya noon ng asawa mismo ni BP Sara, yung mga panahon na siya inuutusan pa, nagamit daw di umano, nagamit daw doon sa pangangampanya niya noong 2022. Hindi lang natin alam kung nagamit din yan ng grupo nila BBM dahil magkagrupo sila. Pero silang ho ang alam natin, kung totoo ang sinasabi ni Ramil Madriaga, nagamit ang pera ng Pogo na ngayon ay bawal na sa Pilipinas. Bawal na yung Pogo dahil alam natin yan, diyan ay naging pugad ng human trafficking na ikinaso rin kay Harry Roque, naging pugad ng mga panluloko, ng katiwalian, at kung ano-anong illegal na mga bagay, yung mga Pogo na yan, mga pagsusugal, at ngayon niya ipinatigil at pinasarado yan ni Presidente BBM. At sa kabila ng lahat ng ito, sa mga batikos na ito, nananatiling tahimik si BP Sara Duterte. Samantalang sa iba, kung ano-ano ang sagot nila. No? Sa DDS lang sumasagot ngayon eh. At hindi natin maliwanagan kung bakit. At ano ba ang hinaharap ni BP Sara para sa 2028. Sabi ng iba, dahil daw siguradong panalo na daw siya, kaya daw nagiging ganito, pero ang tingin po natin ay hindi. Dahil kung totoong sigurado na sila, hindi dapat ganyan ang sitwasyon ng mga DDS at ng nila BP Sara. Hindi nga natin alam, makakatakbo yan dahil sa patong-patong na kaso na kailangan niya paliwanag at may impeachment proceedings pa siyang kailangan abangan kung sakasakaling magpa-file ulit ng ikalawang impeachment complaint para sa taong 2026. Ang ilang mga grupo na ngayon atay hindi hahanda na ng ibang grupo. Pero mas maganda siguro kung magdedesisyon na lamang ang Korte Suprema na yung naunang impeachment ay valid para hindi na magsimula ulit yung proseso at mga hearings at mga talakayan sa lower house o sa mababang kapulungan ng Kongreso kung may sapat bang batayan at tama ba ang mga ikinaso sa kanya bago
maaprubahan at maipasa sa Senado at ang Senado ay maging tagaliti sa hukom para maging senator judges ang mga senador. Ano, mas maganda kung makapagdesisyon ng Korte Suprema, pero ganun pa man, hayaan natin ang Korte Suprema magdesisyon kung anong tingin nilang tama dahil sila ang mag-i-interpret ng batas either way. Ngayon po, sa ibang mga kaganapan po sa ating bansa na kanina po narinig natin na nakita daw pong patay yung undersecretary noon dyan sa Baguio na marami din kailangan ipaliwanag, malaki pong investigasyon yan. Pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na panahon. Hanggang dito po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo. Muli po, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like, at sana po mag-comment na rin po kayo. Maraming salamat po.